Hello guys, napansin ko na konti lang ang views ng aking video nakaraan sa Mount Wasek. Madami din nagsabi na late na daw ako sa paggawa at may mga ibang content ng Mount Wasek na nasa latest na. Kaya napag-isipan ko na ang mga gagawing episode ko na lang ay ang latest chapter ng Mount Wasek. Magsisimula ang latest chapter ng Mount Wasek sa pagsigaw ng sect leader ng Wudang. Inuutusan niya ang lahat ng kanyang estudyante na umakyat at gawin lahat ng kanilang makakaya. Makikitang sumisigaw siya at sinasabing magmadali ang lahat. Makikita naman na ang lahat ng estudyante ay walang angal at sumunod kaagad sa sinabi ng elder nila. Habang ang Wudang sect ay umaakyat, makikitang madaming sumusunod sa kanila. Sumigaw ang isang lalaki na ang mga turrent-adong Wudang sect daw ay umaakyat na. Kailangan daw nilang abutan ang mga ito. Sinabi ng isang lalaki na kailangan nilang mapigilan ang Wudang sect na makuha ang divine weapon. Makikita naman ang mukha ng sect leader ng Wudang na nag-aalala sa nangyayari. Sa susunod na panel, makikita natin sila Gul na humahabol pa din. Sinabi ni Gul na kung gaano kahaba pa daw ba ang kanilang tatakbuhin dahil pagod na siya. Nagalit naman si Chung Myung sa kanila at sinabing walang kwenta daw ang kanilang training kung napapagod agad sila. Pagbalik daw nila ng Mount Wasek, mas papahirapan sila ni Chung Myung. Nagalit naman si Gul sa mga sinabi ni Chung Myung at gusto daw niya itong suntukin. Nang biglang, tiningnan siya ng masama ni Chung Myung dahil narinig niya ang sinabi ni Gul. Makikitang nagulat ang mukha ni Gul dahil hindi niya inaasahan ito. Nagalit ng todo si Chung Myung at hinabol niya si Gul gamit ang kanyang espada. Napasabi na lang si Baek na napakademonyo daw ni Chung Myung. Napansin ni Chung Myung na hindi na daw gumagalaw ang mga nasa unahan nila kaya baka naabot na daw ng mga ito ang dulo. Kung saan nandun daw ang origin pill na hinahanap nila. Makikitang umaaboy na sa galit ang mata ni Chung Myung nang dahil sa Wudang sect. Makikitang nagmadali na silang lahat at naiwan na ang beggar sect. Sinabi ng leader ng beggar na bakit daw sila iniwan ng Mount Wasek. Kailangan daw nilang mas tumakbo pa ng mabilis para makahabol. Sinabi naman ng isang lalaki na mas okay pang mamatay na lang siya kesa tumakbo pa. Nang marinig ito ng leader, sinipa niya ang kanyang tauhan sa likod. Ngunit imbis na sumunod ang lalaki, bumawi din siya ng sipa sa leader ng beggar. Nagulat ang leader ng beggar na bakit daw ganon ang reaksyon ng kanyang tauhan. Sa susunod na panel, makikitang hingal na si Baek sa paghabol sa Wudang sect. Nang biglang, nagulat siya nang makakita siya ng liwanag. Ang liwanag ay nagmumula sa dulo ng hallway na kanilang tinatakbo. Napasabi na lang din si Gul na yon na ang lagusan palabas. Makikitang tuwang-tuwa ang mukha ni Gul dahil matatapos na ang kanilang pagtakbo. Mas nagmadali ang lahat sa pagtakbo dahil makakahabol na sila sa mga nauna sa kanila. Napatigil si Gul nang sila ay makalabas na. Makikitang nagulat din ang mukha nito. Makikitang ang lahat ng nauna sa kanila ay umaakyat sa mataas na pader ng bundok at nag-uunahan ang mga ito. Sinabi ni Chung Myung na tumingin daw sila sa taas. May empty space daw sa taas nito at makikita ang liwanag. Napatanong si Gul kung aakyatin daw ba nila ang tuktok na iyon. Makikitang nagtataka din sila Baek at Yoon. Nang biglang, makikita ang malaking ngiti ni Gul. Tuwang-tuwa si Gul dahil sobrang dali lang daw nang gagawin nila. Sobrang dali lang daw umakyat ng cliff ng bundok. Makikita ang mukha ni Gul na masayang masaya. Napasabi na din si Yoon na magagamit na niya ang kanilang paghihirap sa Mount Wasek. Sinabi ni Baek na inaakyat daw niya ang Duanchang Cliff na mas mahirap pa sa inaakyat niya ngayon ng ilang beses. Sabay-sabay sumigaw ang lahat at naging magaling daw sila sa pag-akyat ng cliff nang dahil sa turrent-adong si Chung Myung. Makikita ang determinasyon ng lahat sa pag-akyat. Umakyat sila ng napakabilis at iniwan ang mga nauna sa kanila kanina.
Hindi na sila nagpapapigil pa at patuloy sa pag-akyat. Nang biglang may sumigaw na isang lalaki. Sinabi ng mga ito na ihagis daw ang sandata nila sa mga umaakyat na Mount Wasek. Kailangan daw nilang patamaan ang mga likod nito. Napatingin at nagulat si Gul dahil tatamaan na siya ng sandata. Nang biglang, sinalag ni Chung Myung ang mga ito. Sinabi niya na umakyat na daw ang lahat at siya na ang bahala sa pagsalag. Nang biglang, may hindi nasalag na sibat si Chung Myung. Makikitang muntik ng tamaan si Gul. Sinabi ni Gul na di daw kakayanin ni Chung Myung na salagin lahat ng atake ng mga ito. Naisip din ni Chung Myung na hindi daw magiging madali ang mga ito. Nang biglang may sumigaw sa malayo. Ang sumigaw pala ay ang leader ng beggar. Sinabi niya na pakawalan daw ang Mount Wasek. Tumulong ang mga beggars at pinigilan ang mga naghahadges ng sandata sa Mount Wasek. Sinabi ng leader ng beggars na si Hong na siya na daw ang bahala sa lahat. Natuwa naman si Chung Myung sa pinapakita ni Hong para sa kanya. Sumigaw na si Chung Myung at sinabing umaakyat na ang lahat. Pinangunahan ni Gul ang pag-akyat at napakabilis nila. Ngunit napansin naman agad ito ng elder ng Wudang Sect. Makikitang tumalon ito mula sa cliff. Gagamit siya ng kanyang teknik para mapigilan ang Mount Wasek. Ang teknik na ginamit niya ay itsurang ipu-ipu at ito ay ang Cloud Stride. Nagulat naman si Chung Myung dahil paano daw nalaman ng elder ng Wudang Sect ang teknik na ito. Hindi daw papayag si Chung Myung na Wudang Sect ang makakakuha ng energy pill. Nagmadali na si Chung Myung at iniwan sila Baek at Gul. Galit na siya at sinabing siya ang kakain ng energy pill kahit kapalit pa nito ang buhay niya. Nagulat naman ang elder ng Wudang Sect at sinabing nakakatakbo daw si Chung Myung sa cliff. Napakayabang daw ni Chung Myung at masyadong nagmamalaki. Makikitang nagdikit na silang dalawa at nag-uunahan para sa pill. Magkadikit na ang kanilang mukha at walang nagpapapigil sa kanila. Makikitang sobrang bilis nilang dalawa at iniwan na ang lahat. Nang biglang, sabay silang nakapunta na sa tuktok. Sa susunod na panel, makikitang sabay ang kanilang mga paa sa pagtapak sa tuktok. Nagulat si Chung Myung sa kanyang mga nakita. Sobrang daming espada sa tuktok at may makikita sa malayo. Makikitang ang origin pill ay nasa isang lagayan at nasa ibabaw ng bato. Sinabi ng elder na kung si Chung Myung daw ba ang Mount Hua Divined Dragon. Sinabi din nito na kung siya daw ba ang dahilan ng pagnanakaw ng information para magawa ang kaguluhan na ito. Nagmaang-maangan naman si Chung Myung at sinabing di daw niya alam ang binibintang ng elder. Sinabi naman ng elder na humahanga daw siya kay Chung Myung. Ngunit ito na daw ang huli at kailangan ng sumuko ni Chung Myung. Hindi daw siya magbibigay ng awa kahit kanino man. Kapag naglakad pa daw ng tuluyan si Chung Myung, pupugutan daw niya ito ng ulo at hindi siya magdadalawang isip na gawin ito. Makikita naman ang determinadong mata ni Chung Myung matapos sabihin ng elder ito. Nararamdaman ni Chung Myung ang aura ng pagpatay mula sa elder. Napasabi na lang si Chung Myung na nakakatakot daw ito. Sinabihan niya ang elder na bakit daw gusto siyang patayin nito at sobrang desperado daw din ito sa kanya. Alam naman natin na mayabang talaga si Chung Myung at papalag ito kahit kanino pa. Napaisip ang elder sa mga sinabi ni Chung Myung. Makikitang nanginginig ang kamay nito. Ang akala daw niya noong una ay matalino lang si Chung Myung, ngunit mali pala siya. May napansin siya dito mula nang makita niya ito ng personal. Si Chung Myung daw ay isang napakadelikadong tao. Hindi daw niya sinasadyang malabas ang aura ng pagpatay kay Chung Myung. Sinabi ng elder kay Chung Myung na handa itong isuko ang lahat ng virtue niya. Huwag daw siyang pilitin ni Chung Myung na labagin ang ways ng isang tao. Inulit niya ang kanyang sinabi na sumuko na lang daw si Chung Myung. Makikitang nakatingin lang si Chung Myung sa kanya. Napakadami na daw ang namatay sa laban at wala na daw kailangan pang sisihin sa mga namatay. Ang best way na lang sa point of view ng elder ay ang patayin si Chung Myung. May rason daw talaga kaya sobrang taas ng reputasyon ng Wudang Sect sa mundo.
Masyadong pinapakita daw ng Wudang sect ang kanilang kagalingan. Ngunit, hindi daw si Chunmyung ang taong susuko na lang basta-basta. Nagalit at napasabi na lang ang elder na pinili daw ni Chunmyung ang mahirap na daan. Sinabi naman ni Chunmyung na sanay na siyang piliin ang mas mahirap na daan. Makikitang nagdikit na ang kanilang mga espada. Patuloy ang kanilang paglalaban. Sobrang bilis ng mga ito at parehong magaling sa paggamit ng espada. Makikitang pareho din na kulay blue ang aura na kanilang inilalabas. Ang dalawa ay naghiwalay at makikitang pamatong sila sa mga espadang nakabaon. Nang biglang sumugod ulit si Chunmyung. Ngunit nanlaki ang mata niya nang makita niya ang gagawing atake ng elder. Mabuti na lang at nailagan ni Chunmyung ang paghawi ng espada sa kanya. Napasabi na lang si Chunmyung na hindi daw biro ang lakas ng elder. Makikitang nasira ang damit ni Chunmyung nang dahil sa atakeng ito. Ito daw ay isang atake na kayang gawing mash ang isang tao. Makikitang may sumunod na atake mula sa elder. Ngunit natapakan lang ito ni Chunmyung. Nagulat ang elder dahil paano daw natapakan ni Chunmyung ito. Aminado ang elder na kahit daw siya ay hindi kayang gawin iyon. Makikita ang galit na mukha ng elder. May hinugot siya sa kanyang sarili para maiba ang enerhiya niya. Napansin naman agad ito ni Chunmyung. Ang bulaklak daw ay naging mas mabigat. Umatake na ang elder mula sa taas. Makikita ang napakalakas na pagsabog sa paligid na nagmula sa atakeng ito. Napasukan ng dugo si Chunmyung nang dahil sa ginawa ng elder sa kanya. Ngunit, makikita na nasalag pa din ni Chunmyung ang napakalakas na atakeng ito. Nagulat ang elder dahil nasalag ni Chunmyung ito. Makikitang nawasak ang lapag sa likuran ni Chunmyung. Sinabi ng elder na hindi daw tsamba ang pagkapanalo ni Chunmyung kay Mujin. Napasabi na lang ito na ano daw bang klaseng tao si Chunmyung. Matapos ang salag na nangyar, makikitang humili na sila sa isa't isa. Sinabi ng elder na makinig daw si Chunmyung sa kanyang mga sasabihin. Forbidden daw ang kumuha ng ibang estudyante sa ibang sect, ngunit gagawin daw ng elder ang lahat para lang makuha si Chunmyung. Gusto niyang i-recruit si Chunmyung sa Wudang sect at siya daw mismo ang magtaturo dito. At hindi lang daw iyon ang gagawin niya. Siya daw mismo ang magtaturo kay Chunmyung para siya na din ang maging future Wudang sect leader. Ngunit sinabi naman ni Chunmyung na nababaliw na daw ang elder. Kalimutan na daw nito ang lahat. Ngunit mapilit pa din ang elder at sinabing mas magiging maayos si Chunmyung kapag nasa Wudang sect siya. Sumigaw naman si Chunmyung at sinabing ayaw niyang umalis sa Mount Hua sect. Hindi daw maintindihan ng elder kung bakit ayaw talaga ni Chunmyung. Sinabi ni Chunmyung na una daw sa lahat. Ayaw niyang maging disciple ng taong mas mahina pa kaysa sa kanya. Napaikan ang elder sa sinabi ni Chunmyung sa kanya. Makikitang naglabas ulit si Chunmyung ng aura. Winasak nito ang lapag gamit ang pagtadyak dito. Nagtalsikan paangat ang mga espadang nakabaon at makikitang tumalon din si Chunmyung sa ere. Sinipa niya isa-isa ang mga espadang tumalsik upang gamitin ito laban sa elder. Makikitang nagulat ang elder dahil muntikan na siyang tamaan ng isa sa mga espada. Napatingin na lang ito sa kanyang likuran at makikitang nakabaon ang espada sa lapag. Sinabi ni Chunmyung na ano daw ba ang maganda sa Wudang sect. Sumipa ulit ito ng isa pang espada. Ngunit nasalag naman agad ito ng elder. Sinabi ni Chunmyung na siya daw mismo ang magpapalakas ng Mount Hua sect. Itataya daw niya ang buong buhay niya para lang magawa ito. At dito nagtapos ang latest chapter. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng The Return of the Mount Hua sect. Salamat!